Ang pambungad na eksena ay isang mahabang, sunod-sunod na kuha na nagpapakita sa pangunahing karakter na si Iris habang gumigising sa umaga, naliligo sa sikat ng araw. Ang kasunod na eksena ay nagpapakita kung gaano kahirap ang pamilya ni Iris. Dumating ang kanyang ina na si Rosa sa bahay na may dalang mga timba ng kuhol na hindi pa niya nababayaran, balak niyang ibenta ang mga ito para kumita. Ang kanyang ama na si Bono ay hindi makapagtrabaho dahil sa kanyang kapansanan. Habang nagtatanghal iyan, ang tanging pinag-uusapan ng kanilang pamilya ay ang mga utang na hindi pa nababayaran at ang posibilidad na ibenta ang kanilang maliit na lupa. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nagagawa pa rin ng pamilya na magbiro at magtawanan. Kinalaunan, isang mayamang lalaki na si Wen ang biglang huminto dahil naplatan ang gulong ng kanyang sasakyan dulot ng pako sa kalsada. Narinig ni Bono ang pagsabog ng gulong at inakala niyang ito ay putok ng baril, kaya't lumabas siya upang suriin ang pinagmulan ng ingay, may dalang 38. Nang matuklasan ni Bono na gulong lang pala ang problema, sinamantala niya ang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aalok na ayusin ang gulong. Kaya tinanggal ni Wen ang gulong at dinala ito sa pagawaan ni Bono. Samantala, nakita ni na Rosa at Iris ang lalaki at nagbulungan, pinag-uusapan kung gaano ito kaguwapo. Habang inaayos ang gulong, nagsimula si Bono na magkwento tungkol sa kanyang buhay, ikinuwento niya kay Wen kung paano siya naaksidente at nabali ang kanyang paa. Ayaw makinig ni Wen sa mahabang kwento ni Bono kaya't naglakad-lakad siya sa paligid. Napadpad siya sa isang lugar kung saan nakita niya si Iris na naliligo. Sa kung anong dahilan, hindi lubos na naisara ni Iris ang tabing, kaya't nagkaroon si Wen ng malinaw na tanawin. Nagkatinginan pa sila sa isang sandali bago pumasok si Iris sa loob ng bahay. Matapos maayos ang gulong, binigyan ni Wen si Bono ng malaking halaga ng pera. Habang umaalis si Wen, hindi niya maiwasang titigan si Iris, na siya namang nakatingin din sa kanya ng may pagmamahal. Pagkaalis ni Wen, tuwang-tuwa si Bono kasama ang kanyang pamilya at inamin na siya pala ang naglagay ng pako sa kalsada. Mukhang naisahan si Wen. Kinabukasan sa palengke, nagyabang ang kaibigan ni Iris na si Shena tungkol sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa isang lalaking nagngangalang Robert. Sa isang flashback, makikita si Shena na palihim na pumapasok sa kwarto ni Robert. Sandali silang nag-usap tungkol sa pagsusugal, na halatang isang pilit na ad placement. Sa mga sumunod na minuto ng kwento may mainit at maselang eksena sa flashback na masyadong delikado para ipakita sa YouTube. Matapos ang flashback, pinilit ni Shena si Iris na mawala na rin ang kanyang pagkabirhen, iminungkahi pa niya na makipagrelasyon kay Jimbo, isang kapwa tindero. Gayunpaman, ayaw ni Iris na gawin ito sa kahit sino lang. Kahit na nagpapakita ng interes si Jimbo at nilalandi siya sa mismong pagkakataon, hindi siya nagpatol. Sa halip, ikinuwento niya ang kanyang pagkikita kay Wen noong isang araw at inamin na gwapo at mayaman ito, sa kanyang pananaw. Kinagabihan, habang kumakain ang pamilya ni Iris, nagrereklamo ang kanyang ina na si Rosa, gaya ng dati, tungkol sa hirap ng kanilang buhay. Bigla na lamang dumating si Wen, na ikinagulat ng lahat. Excited si Rosa na malaman kung ano ang pakay niya kaya't pinapalayo niya ang kanyang mga anak at hinihimok si Wen na sabihin ang dahilan ng kanyang pagdating. Matapos ibigay ang isang maliit na regalo, umupo si Wen at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang pakay. Akala ni Bono, may alok itong negosyo kaya sinabi niyang wala silang pera para mag-invest. Ipinaliwanag ni Wen na hindi siya naroon para sa negosyo. Siya ay isang 50 taong gulang na balo na naghahanap ng bagong asawa, partikular na isang birhen. Sa seryosong mukha, sinabi niya kina Rosa at Bono na handa siyang magbigay ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagpapakasal sa kanilang anak na babae. Tila natuwa si Rosa sa ideya ng pagbebenta sa kanyang anak, ngunit si Bono lamang ang nagpakita ng galit at pagkabigla. Siyempre, walang mabuting ama ang papayag na ibenta ang kanyang anak sa isang lalaking halos hindi niya kilala, kahit pa ito ay kapalit ng 5 na milyong piso, na katumbas ng humigit kumulang $85,000. Samantala, si Rosa ay nabighani sa alok. Ang tanging nasa isip niya ay ang pera. Bago umalis, sinabi ni Wen na hindi nila kailangang magdesisyon agad. Kung sakaling pumayag sila, maaari silang pumunta sa kanyang mansyon sa Lambak. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa. Iginiit ni Bono na ayaw niyang tratuhin ang kanilang anak na parang hayop o kasangkapan na ibinebenta. Sinagot naman siya ni Rosa, sinasabing hindi nila kailanman kikitain ang ganong kalaking pera gaano man sila magtrabaho. Inisa-isa niya kung paano maaaring gamitin ang halagang iyon tulungan silang makuha ang edukasyon ng kanilang anak, kung paano makakapagpa-opera ng paa si Benicio, at iba pa. Sa kalagitnaan ng argumento, lumabas si Iris mula sa kanyang kwarto at idineklarang gusto niyang magpakasal kay Wen,
Sinasabing balang araw ay magpapakasal din naman siya kaya't mas mabuti nang magpakasal siya sa isang mayamang lalaki, tulad ng ginawa ng kanyang ina. Si Iris ay tila nasa Sigma Grindset. Mabilis na tinanong ni Rosa si Iris kung siya ay nananatiling birhen, upang masigurado na tumutupad sila sa kanilang kasunduan. Siniguro naman ni Iris sa kanyang ina na siya ay birhen pa rin. Kinaumagahan, dumating si Iris at ang kanyang pamilya sa mansyon ni Wen. Namangha sila sa laki ng lugar. Malugod silang tinanggap ng mayamang lalaki at inanyayahan para mag-agahan. Habang kumakain, binanggit ni Benicio ang alok na ginawa ni Wen kagabi, at sinabing sang-ayon ang pamilya sa mga kondisyon nito. Siyempre, natuwa si Wen sa narinig kaya't inimbitahan niya silang pumasok at pinaghintay habang umakyat siya sa itaas para kunin ang pera. Habang kinukuha ang pera, napansin ni Wen ang isang lumang larawan nila ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya napigil ang maging emosyonal habang tinitingnan ito. Nang bumalik siya sa pamilya, sinabi niya ibinigay ni Wen sa kanila ang isang kontrata na nagsasaad na magbabayad siya ng kalahati ng 5 na milyong piso sa oras na pirmahan nila ang kontrata, at ang natitirang pera ay ibibigay pagkatapos ng kasal. Nang banggitin ni Wen na kailangang birhen si Iris, bigla itong nagsalita at sinabing gusto niyang makatanggap ang kanyang pamilya ng 10 na milyong piso imbes na 5 milyon. Nagulat si Wen ngunit binago niya ang mga kondisyon ng kontrata upang tugunan ang hiling ni Iris. Muli siyang umakyat sa itaas upang kunin ang karagdagang 2.5 na milyong piso. Habang inihatid ni Wen ang pamilya pauwi, tinanong siya ni Benicio kung paano namatay ang kanyang asawa. Ikinwento ni Wen na ito ay dahil sa isang termination. Ibinahagi rin niya kung paano siya nawalan ng pokus sa kanyang karera matapos ang insidenteng iyon, dahilan upang mawala ang kanyang lisensya bilang doktor. Kalaunan, bumalik siya sa tamang landas sa pamamagitan ng pagiging isang negosyante. Nang gabing iyon, uminom si Wen ng kape na may ngiti sa kanyang labi, marahil iniisip na sa kabila ng malaking perang nagastos, maaaring matagpuan niya ang kaligayahan sa piling ng bagong babae. Kinabukasan, pumunta si Shena sa bahay ni Iris at sinabi ni Rosa kay Shena na si Iris ay umalis na, naniniwala siyang makikipagkita ang anak niya kay Shena. Nang maunawaan ni Shena kung saan maaaring pumunta si Iris, nagpasalamat siya kay Rosa at agad na umalis. Sa susunod na tagpo, nalaman natin na si Iris ay kasama si Jimbo. Dinala siya nito sa sementeryo at sinimulang gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Habang nangyayari ito, may isang hindi kinakailangang eksena ng tatluhan na kasama si Shena, na hindi naman mahalaga sa kwento. Bago pa lumala ang sitwasyon, binawi ni Iris ang kanyang pagsang-ayon, ipinahayag na malapit na siyang ikasal kaya't dapat na nilang itigil ang kanilang pagkikita. Sa kabila nito, hindi masaya si Jimbo sa balitang ito. Pinigilan niya si Iris na umalis at pinagsamantalahan ang kanyang pagkabirhen. Nang gabi, sa bahay ni Iris, nag-usap sina Rosa at Bisho tungkol sa kanilang swerte na magkaroon ng matalinong anak tulad ni Iris. Nagkasundo sila na gagamitin ang pera para sa prothesis na paa ni Bisho at bagong tricycle. Nang dumating si Iris, bumati siya sa kanyang mga magulang, nagpapanggap na wala siyang nararamdaman matapos ang nangyari. Sumunod ang kanyang ina sa kanyang kwarto at sinabing, "Pangalagaan mo ang iyong sarili, anak. Itigil mo na ang pagpunta kay Jimbo at manatili na lang sa kanilang bahay hanggang sa araw ng kasal niya." Pagkaalis ng ina ni Iris, napaiyak siya at patuloy na umiiyak kahit na nasa banyo. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabi ng kasal, ikinasal ang 50 taong gulang na si Wen sa 18 taong gulang na si Iris. Ang tanging mga dumalo ay ang pamilya ni Iris. Lahat sila ay nakangiti, parang ito na ang pinakamatamis na kasal sa buong mundo. Siguro nga, hindi maiiwasang ngumiti ng mga tao matapos silang mailigtas mula sa kahirapan. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon-tipon ang lahat para sa isang handaan. Paalala ni Rosa kay Wen na alagaan ang anak niya, dahil ito na ang unang pagkakataon na maghihiwalay sila. Pumunta si Wen sa itaas upang kunin ang natitirang pera na utang niya sa pamilya at ibinigay ito. Si Rosa at Bono, kasama ang kanilang ibang anak na babae, ay nagsimulang magtungo pauwi, sabik na gumastos ng kanilang bagong yaman sa gabing iyon. Si Iris at Weian ay naging malapit sa isang outdoor bathtub. Sabihin na natin na si Wokan ay nakaranas ng matinding karanasan sa 9,000. Sa isang pagkakataon, hinihiling ni Iris na magpatuloy sila sa kanilang sesyon ng pagpapalakpakan sa loob ng bahay dahil baka may makakita sa kanila kapag sila ay nasa labas. Sa kama habang nagsasagawa ng foreplay, tinangka ni Iris na sabihin kay Wen ang katotohanan, ngunit pinutol siya ni Wen, iniisip na siya'y kinakabahan. Nangako siyang magiging maingat, ngunit ipinagpatuloy pa rin ito ng matindi. Pagkatapos ng hindi kailangang mahabang eksena ng pagmamahalan, tinitigan ni Wen ang kanyang sarili at nakita niyang walang dugo. Dito niya naisip na hindi na siya birhen.
Umupo si Wen sa gilid ng kama at nagsimulang umiyak, patuloy na umiiyak habang lumalabas siya ng kwarto. Talaga bang malaking isyu sa kanya ang pagkabirhen, o baka napagtanto na niya kung gaano kalaking pera ang nasayang niya upang muling maranasan ang isang lipas na pantasya ng 2:00 ng madaling araw. Pinalulunod ni Wen ang kanyang kalungkutan sa alak at nikotina, habang si Iris naman ay bumaba ng hagdan at tinangkang buksan ang mga pinto, nais makalabas. Ngunit, lahat ng mga exit ay nakalock. Nauwi siya sa paghiga sa malamig na sahig, umiiyak ng malakas. Nang maglaon, habang siya ay natutulog, kinuha ni Wen si Iris at inilatag siya sa sofa. Baka may malasakit pa siya sa kanya, ngunit hindi sapat upang pahintulutan siyang matulog sa kanilang kama. Kinabukasan, ginaising ni Wen si Iris at inimbitahan siyang mag-agahan. Ngunit, sa mesa, magkalayo sila at nakaupo sa magkaibang dulo. Nais sanang umalis ni Iris at bumalik sa kanyang mga magulang, ngunit itinuturo ni Wen na hindi na siya makakaalis dahil bahagi na ito ng kasunduan na kanilang pinirmahan. Samantala, bumalik sina Rosa at Bisyo sa kanilang bahay, may dalang mga grocery at 2 electric fan. Sabik silang makatulog sa mas malamig na kapaligiran. Nang maglaon, dumating si Shena sa bahay at tinanong kung nasaan si Iris. Sinabi ng kapatid ni Iris kay Shena ang lahat ng detalye tungkol sa masalimuot na kasal ni Iris, maliban sa halaga ng perang nakuha nila ng gabing iyon. Lumapit si Wen kay Iris, na natutulog pa sa sofa, nagsimula muli si Wen ng isang mainit na engkwentro, ngunit sa pagkakataong ito, tinutok niya lamang ang kanyang sariling mga nais, tinatrato si Iris na higit pa sa isang bagay kaysa sa isang asawa. Samantala, nag-dinner ang pamilya ni Iris sa labas, hindi alam ang nangyayari sa kanilang anak. Iminungkahi ni Rosa na bisitahin ang kanilang anak, ngunit hindi pumayag si Bisyo, na nagsabing may ibang buhay na si Iris ngayon at dapat nang ipaubaya. Tandaan na siya ang hindi nagnanais na ipagbili ang kanilang anak, at ngayon, ayaw pa niyang bisitahin ito. Sa mansyon, nakakita si Iris ng isang nakabukas na pinto sa likod habang umiinom ng tubig at sinubukang lumabas nang hindi nakita. Ngunit nahuli siya ni Wen bago pa man siya makaalis, at ikinulong siya sa isang silid, parang isang hayop. Sa susunod na eksena, tinanong ni Jimbo si Shena kung bakit wala na si Iris sa palengke, nagkukunwaring hindi alam ang nangyari, kaya't sinabi ni Shena na kasal na si Iris sa isang mayamang lalaki. Nagkukunwaring hindi makapaniwala si Jimbo. Makikita natin si Jimbo na sumusunod sa jeep na may sakay na sina Rosa at Bisyo, ang pamilya ni Iris. Lumalabas na plano nilang magbigay ng surpresa kay Iris sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pagbisita sa estate ni Woken. Hindi nila alam na naroroon din si Jimbo, na nagtatago at nagiging bahagi ng likuran, nakatago sa malinaw na tanawin. Nataranta si Wen nang makita sila, kaya't mabilis siyang pumunta sa kanyang kwarto, kumuha ng ibang damit para sa kanyang bihag, at kumuha rin ng bote ng chloroform. Pumunta siya sa kwarto ni Iris at inutusan siyang magbihis, sabay sabing nandyan ang mga magulang nito para magbisita. Ngunit ilang segundo lang, pinahina niya si Iris gamit ang panyo na may chloroform, pinatulog siya. Nang dumating ang mga magulang ni Iris, sinabi ni Wen sa kanila na mahimbing ang tulog ng kanilang anak matapos maglaro buong magdamag. Ipinakita pa niya sa kanila ang kalagayan ni Iris, na ayaw gisingin. Iminungkahi ni Bonyo na umalis muna sila upang pahingahin si Iris sandali. Naramdaman ni Rosa na may kakaibang nangyayari, ngunit binabalot siya ng kalituhan at pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, nanatili si Jimbo sa estate. Narinig ni Jimbo ang mga sigaw ni Iris nang matuklasan niya ang tunay na nangyayari. Sinubukan niyang tulungan siya sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan upang mailabas siya. Sa wakas, nagawa niyang palayain siya, ngunit imbes na lumabas ng maingat kasama siya, iginiit niyang magkaroon muna sila ng mabilis na pagtatalik. Maging tapat tayo, si Jimbo ay hindi eksaktong isang kabalyero sa kwento na ito. Habang nagkakaroon ng sex ang dalawang tanga, nagising si Wen mula sa ingay, hindi dahil sa malalakas na ungol, kundi sa random na tunog. May hawak na baril, nagsimula siyang maghanap, sinusubukang hanapin ang intruder. Sa hindi malamang dahilan, naghintay siya sa pintuan imbes na saluhin sila habang ginagawa nila ang aktibidad. Dahil dito, nagkaroon ng oras si Jimbo at Iris upang matapos. Nang sinubukan nilang lumabas nang hindi sila nahuhuli, sinubukan silang ambush ni Wen at tinutok ang baril kay Jimbo. Ngunit nang itutok ni Wen ang baril kay Iris, nakita ni Jimbo ang pagkakataon upang agawin ang baril mula kay Wen. Naglaban ang dalawang lalaki sa isang hindi maayos na laban, na nagbigay daan kay Iris upang makatakas. Sa kasamaang palad, nabaril si Jimbo ng maraming beses. Nagwakas ang buhay ni Jimbo sa mga tama ng bala. Samantala, tumakbo si Iris ng mabilis hanggat kaya niya, palayo sa estate.
Sa kalaunan, napansin siya ng isang tricycle driver at isinakay ito pauwi sa kanilang bahay. Habang binabaybay ang daan, hinabol ni Wen gamit ang kanyang sasakyan ang kanyang tumakas na asawa. Sa wakas, nakarating si Iris sa kanilang bahay, umiiyak, at ibinunyag sa kanyang mga magulang ang lahat ng nangyari. Ilang segundo lang, dumating si Wen, may hawak na baril, at humingi ng makita si Iris. Nang subukang pigilan ni Bonnie si Wen na pumasok, tinulak ni Wen ang pinto, na nagpada pa sa matandang lalaki. Pinasok niya ang bahay at pilit na hinayla si Iris palabas. Pinilit niyang isakay si Iris sa kanyang sasakyan. Nagsimulang magmaneho si Wen, ngunit bago pa siya makalayo, pinakawalan ni Bisyo ang kanyang pagiging hokay at nagpaputok ng 3 tama sa mga gulong ng sasakyan. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Wen, na naging sanhi ng pagkakabasag ng sasakyan sa gilid. Sinuri ni Rosa at Bonyo ang sasakyan at nakita nilang buhay pa ang kanilang anak, ngunit hindi ito maaaring sabihin para kay Wen. Mabilis na lumipas ang mga buwan, at natuklasan ni Iris at ng kanyang ina na mamanahin ni Iris ang lahat ng ari-arian ni Woken dahil siya nga ang asawa. Ang abogado na nagkasal sa kanila ang kanilang kinonsulta. Hindi makapaniwala si Rosa, kung gaano kalaki ang yaman at ari-arian na ipapamana sa kanyang anak. At doon nagtatapos ang kwento. I-like at mag-subscribe sa ating channel para update kayo sa ating mga pelikula. Hanggang sa muli.